Sa kalaliman ng gabi ay tahimik na naguhukay ang tauhan ni Don Alfonso. Saksi ang kagubatan sa mga katawan na kanila namang ililibing. 5 lalaking wala ng buhay. Yun ang laman ng sakong nakapila sa gilid. Bilisan ninyo dyan! Baka may makakita sa atin! Nagsindi pa ng tabako ang mayamang negosyante. Siya ang tinitingala at kinikilalang makapangyarihang tao sa probinsya ng Sorsogon noong mga panahong yun. Lahat ng tao ay natatakot sa kanya. Dahil kasi sa kanyang impluwensya, kayang-kaya niyang pumatay ng tao nang hindi gumagalaw. Don Alfonso, hindi ba magkakaproblema tayo sa ginawa natin? Baka may makaalam na tayong pumatay sa mga yan. Isa pa, tayo lang naman ang huling nakasama ng taong yan. Di po ba? Humithit ang Don ng kanyang tabako. Ngumiti ito ng nakakaloko. Inayos sandali ang bilog na sombrero. Bakit ka ba natatakot? Ano kung malaman nila? Di pagpapatayin natin silang lahat. Alam mo, dapat lang namamatay ang 5 yan. Sa mundo natin, kung sino ang biglang nang iwan sa ere, sila ang unang mamamatay. Huwag kang matakot. Malaki ang kasalanan sa atin ng mga yan. Yan ang nararapat sa mga nagtatangkang pabagsakin ako. Napangiti na lamang si Alexander. Si Alexander ay ang inaanak ng Don. Ito rin ang napipintong magmamana ng yaman ng Don dahil wala itong anak na lalaki. Si Alea ang nag-iisang anak ni Don Alfonso. Unika iya itong maituturing. Kaya lahat ng gusto ng babae ay nakukuha nito nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa kabila ng pagiging mataas at mayaman, ay lumaking mabuti at mahinhin, disente at magalang si Alea. Ang sabi ng matatandang kasambahay sa kanya, binana niya ang ugali ng kanyang ina. Kaso nga lang, matagal nang wala ang nanay niya dahil di umano sa nakamamatay na sakit. Aling Dina, anong oras po ba uuwi ang papa? Mag-aalas 12 na wala pa siya. Kanina pa naghihintay ang dalagang si Alea. Wala siyang kamalay-malay na nasa kagubatan pa ang kanyang ama. Abala sa paglilibing sa bangkay nang naging kaalitan sa negosyo. Wala namang nasabi sa akin si Don Alfonso, iha. Basta kanina nang umuwi siya, ay nagmamadali siyang umalis ulit. Kasama niya si Alexander. Umupo lamang si Alea sa malambot at mabango nilang sofa. Sumandal at napaisip. Ayos lang ba ang papa? Nung nakaraan ko pa siya napapansin na parang hindi mapakali. Kinakabahan naman ako. Baka mamaya niyan, may nakaaway na naman siya. Tumabi si Aling Dina sa gilid niya. Ang ginang ay para ring nanay niya. Ito kasi ang madalas na nag-aasikaso sa kanya sa lahat ng mga bagay. Iha, abay negosyante ang ama mo. Normal lang sa mga katulad niyang maging abala. Pakiramdam ko naman, wala naman siyang kaaway. Ay nagbago ng papa mo mula nang mawala ang iyong ina. Kaya huwag ka munang mag-iisip ng kung ano-ano ha. Ay sige ka, nakakapangit ang labis na stress. Hinaplos pa ng ginang ang kanyang pisngi. Napangiti na lang din ang dalaga. Namimiss ko lang po kasi si papa. At saka, ang boring ng buhay ko kapag wala siya. Mula nang makapagtapos ako ng college, wala na akong ginawa sa buhay. Ayaw rin naman kasi ni papa na pumasok ako sa kumpanya. Minsan pakiramdam ko, wala akong silbi. Naku iha, wag mo nang isipin yan. Baka ayaw ka lang ipasok ng papa mo sa magulong mundo. Alam mo naman ang negosyo. Kapag malambot ka, talo ka. Ay, di bale, kung bukas wala kang ginagawa, sa'yo ko ipapaubaya ang mga nag-a-apply na kasambahay. Tila nagdingning ang mga mata ni Alea para siyang batang pinayagang makisali sa paghuhugas ng pinggan. Talaga po? Maraming salamat po. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, tumambay lamang ang dalaga sa kanyang silid habang nagbabasa ng kung ano-anong libro.
Hindi niya namamalayan ang oras. Inabot na pala siya ng madaling araw. Hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Nang lumingon ang dalaga, nagulat siya nang makitang naruroon na si Alexander. Nakatayo na sa pintuan at nakasandal. Ay, naku! Kinulit mo naman ako. Kanina ka pa ba dyan? Ngumiti ang binata at humawi saglit ng buhok. Hindi naman. Kararating ko lang din. Kumusta ka pala? Umupo si Alea sa dulo ng kama. Komportable ang dalaga sa binata dahil noon pa lang magkaibigan na sila. Bukod kasi sa kinakapatid niya si Alexander, matalik na magkaibigan din silang dalawa. Halos sabay na sabay silang nagkamulat sa mundo. Ayos naman. Nababagot dito sa bahay. Ano pala yung binabasa mo? Horror book? Na naman? Oo. Sawa na ako sa romance eh. Di ba pinagbawalan ka magbasa ng mga nakatatakot? Madalas kang binabangungot dahil sa mga yan. Sa ngayon, hindi na ako binabangungot. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na nga tungkol sa mga multo at demonyong binabasa ko. Gusto mo malaman kung ano? Gumiti si Alexander. Wala kasi itong hilig sa mga libro. Pero dahil si Alea yun, sinakyan niya na lamang ang gusto ng dalaga. Ginga, tungkol naman saan? Kitang-kita sa reaksyon ng mukha ni Alea ang labis na pagkasabik sa usapan na yun. Para itong batang nangingislap ang mga mata. Tungkol sa mga aswang. Aswang? Oo, aswang. Ang interesante kasi Alex, naniniwala ka ba sa aswang? Huminga ng malalim si Alexander. Nagkibit balikat. Hindi ko alam. Wala naman ako nakikita ng aswang eh. Kaya siguro wala akong pakialam kung totoo o hindi. Nadismaya ang dalaga. Bagsak ang balikat nitong dinampot ang unan at niyakap. Ay, sayang. Akala ko pa naman may makakakwentuhan ako tungkol sa mga aswang. Tumayo ng tuwid si Alexander sa harapan niya. Seryoso ang mukha ng binata. Alea, kung talagang gusto mong ikaw ang humawak ng kumpanya ninyo, mga business book ang basahin mo. Hindi tungkol sa aswang. Eh di ba ikaw naman ang magmamana at mamamahala balang araw? Ano ka ba? Akala mo ba gusto ko yun? Sumusunod lang ako kay Don Alfonso dahil sa pagkakaibigan nila ni Papa. Kung ako lang masusunod, ikaw ang gusto kong humawak ng negosyo ninyo. Inyo yun eh. Bumuntong hininga lamang ang dalaga. Kahit nagustuhin man niya, wala namang kasing tiwala sa kanya ang sariling ama. Sa kanila kasing kultura, hindi ipinagkakatiwala sa mga babae ang negosyo. Dahil ang paniniwala ng kanilang angkan, walang kakayanan ang mga babae na humawak ng negosyo. Dahil nga rin, masyadong maramdamin ang mga babae. Minsan nga naiisip ko, sa ibang bagay na lang kaya ang subukan kong atupagin, yung malayo sa tinapos ko. Sige nga. Ano naman yun, Aber? Parang gusto kong maging direktor ng mga pelikula. Tapos horror ang tema at aswang. Pambira ka naman talaga, Alea. Pero kung yun ang gusto mo, edi ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan eh. Sandali silang nanahimik nang may pumasok na malamig na hangin mula sa labas ng bintana. Siya nga pala. Sa makalawa ng gabi, isasama kita. May pupuntahan tayong baryo. Baryo? Bakit? Ano namang gagawin natin doon? E di magpapabango ng pangalan ng papa mo. Di ba papasukin yung politika sa susunod na taon? Oh, ganun ba? Sige lang. Basta sabihan mo na lang ako bukas. May interview din kasi akong gagawin. Interview? Para sa mga bagong kasambahay na nag-a-apply. Lumabas na rin ng silid ang binatang si Alexander matapos nilang mag-usap. Narinig niya naman ang kanyang ama sa sala na tila abala naman sa telepono. Nawala na siya ng pagkakataong kausapin iyon. Nahihiya siya dahil ayaw niyang makaabala pa sa mga inaasikaso nito.
Kinabukasan, magdatanghali na magdatingan ang mga nag-a-apply bilang kasambahay. 4 na babae ang naroon at katakatakang may isang lalaki na noong unay inakala ni Alea na bakla. Isa-isang kinausap ni Alea ang mga babae. Maayos naman ang mga yun, kaya tinanggap niya kaagad. Tutal, kinakailangan naman talaga ng mas marami pang kasambahay. Lalo na kapag natapos ng gawin ang isa pang bahay nila. Pumasok na ang susunod. Nasa sala ang babae habang hawak ang mga biodata ng mga nag-a-apply. Pagtingin niya sa huling biodata ay lalaki iyon. Fernando Tolentino? Nahihiyang umupo ang lalaki sa tapat ni Alea. Opo ma'am, yan po ang pangalan ko. Tiningnan muna ni Alea ang lalaki. Sa palagay niya'y kaedad lamang niya iyon. Mukha namang matino ang lalaki. Malinis sa katawan. Kahit hindi naman kaputian, maganda rin ang ngiti ng binata. Hindi nakakailang pagmasdan at kausapin. Sa lahat ng nag-apply, ikaw lang ang lalaki. Bakit naisipan mong mag-apply bilang kasambahay? Hindi mo ba alam na pambabae lang ang kasambahay na tinatanggap namin? Nakalagay naman siguro sa ahensya na napuntahan mo. Ma'am, nakita at nabasa ko naman po nagbabakasakali lang naman po ako na baka matanggap. Kailangan ko lang po talaga kasi ng trabaho. Yung bukas ang lula ko may sakit. Kailangan ko po ng pera dahil kami na lang pong dalawang nabubuhay. Alam mo, pwede ka namang matanggap dito kung may bakante. Pero sa ibang posisyon. Kaso wala pa eh. Teka. Napatingin ang dalaga sa mga nakasabit sa bewang ni Fernando. May tali kasi doon na may nakakabit na maliliit na bawang. Para sa niyang nakasabit sa bewang mo? Ito po ba? Bawang po yan, ma'am. Pangontra po sa sa aswang po. Tila nagkaroon ng buhay ang buring na sandali ng dalaga nang marinig ang salitang aswang. Aswang? Lumingon si Alea kung saan nasa paligid si Don Alfonso. Naniniwala ka ba sa aswang? Opo, naniniwala po ako. Bakit niyo po na itatanong? Kasi, interesado ako sa aswang. Pwede bang kwentuhan mo ako ng tungkol doon? Nagbabala kasi ako maging direktor. Pwede naman po, pero... Tanggap ka na. Hahanapan kita ng pwesto dito sa farm. Tapos kapag may oras ka, kwentuhan mo ako sa mga nalalaman mo, ha? Congrats, Fernando. Halatang ikinabigla iyon ng binata. Tila sumigla naman ang kalooban ni Alea dahil sa wakas, meron ng isang tao na maaring makasundo niya sa ganung bagay. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, tulog na tulog ang mga tao sa mansyon. Nasa kanyang tulugan na ang mga kasambahay, pati na ang mga bago. Narinig niya si Don Alfonso sa silid nito na galit na galit. Sinusubukan talaga ako na magayan. Bakit ba ayaw nilang pumayag sa offer ko? Malaki naman ang ibabayad ko sa lupa nila. Ano bang ayaw nila? Masyado bang maliit ang ibabayad ko? Kabadong-kabadong nakikinig lamang si Alea sa tapat ng pinto. Naninibago siya sa kanyang ama. Ano? Kaibigan sila ng mga Montefalco? Kaya pala ayaw pumayag sa akin. Sige, alam mo na ang gagawin mo? Oo. Lahat ng wala sa side ko, dapat iligpit! Nagtakip na lamang ng bibig si Alea. Yun ang unang beses na narinig niya ang Don na nagsalita ng ganun. Tila ba iba ang tingin niya kay Don Alfonso? Para bang hindi ito ang kanyang ama na nakilala niya noon. Nagmamadali ang dalaga na makabalik sa kanyang silid. Diyos ko, may ipapatumba si Papa. May ipapapatay siya. Naiyak si Alea, ngunit alam niyang kahit lumuha man siya ng isang balde, wala ring mangyayari.
Magagawa at magagawa pa rin ng Don ang gusto nito. 2 araw ang nakalipas. Hindi pa rin mawala sa isip ni Alea ang mga narinig sa kanyang ama. Dahil mula noon, nakaramdam na siya ng pagkailang kay Don Alfonso. Pakiramdam niya kasi, hindi niya nakilala ang kanyang ama. 3:00 ng hapon, tinapos na lamang ni Alea ang kanyang pag-aayos. Meron silang lakad ni Alexander. Pupunta sila sa Barrio Sebastian, ang baryong punteriya ng Don, para magpalakas sa mga taong naruroon. Sabi ng nakararami, bibihira lamang ang pupunta sa baryo na yun. Kahit kasi parte pa rin yun ng kanilang lungsod, malayo na ito sa kanilang lugar. Liblib na di umano ang area na yun. Wala namang nababalitang delikado doon. Sadyang wala lang masyadong nagagawi sa lugar na yun dahil werdo din ang mga tao. Ngunit kahit na ganoon ang sitwasyon ng Barrio Sebastian, yun ang nais unahin ng Don. Marami kasing matatanda doon at mapapakinabangan niya sa kanyang pagtakbo. Ang tagal mo mag-ayos. Mag-aalas 4 na. Pasensya na. Badong, aalis na tayo. Marami silang kasamang tauhan ni Don Alfonso. Bitbit nila ang mga pagkain na kanilang ibibigay sa mga tao. May inihanda rin silang palaro para sa mga bata. Noong mga sandaling yun, hindi mapalagay si Alea. Hindi niya alam kung bakit tila hindi siya komportable sa lakad na yun. Samantalang hindi niya naman iyon nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Ayos ka lang ba? Magkatabi sila ni Alexander sa backseat ng van. Gumiti lamang ang dalaga at hindi sumagot. Inaantok na si Alea nang makarating sa Barrio Sebastian. Nasa 40 minuto na rin ang kanilang biyahe. Sa bukana pa lamang ng baryo, nakita na agad nila ang mga batang naglalaro. Walang sinayang na pagkakataon si Alexander. Inutusan niya ang mga tauhan na bigyan ng pagkain ang mga bata. Tinanggap naman ng mga bata ang pagkain, pero kitang-kita sa muka ng mga musmus ang labis na pagtataka. Hindi yata komportable ang mga bata na naruroon sila. Huwag kayong matakot sa amin. Ipinadala kami ni Don Alfonso para magbigay ng kaunting kasiyahan. Nasaan ang mga magulang niyo? Nakangiti si Alexander. Walang sumagot sa mga bata. Nakatingin ang mga yun habang hawak ang mga pagkain. Lumapit si Alea sa kanila. Umupo ang dalaga para hindi tumingala ang mga bata. Mga bata, ako nga pala si Ate Alea. Kumusta kayo? Pasensya na kung naiistorbo namin ang paglalaro ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami magtatagal. Nais lang naming makapagpasaya kahit na sandali. Ayos lang ba yun sa inyo? Nagkatinginan ang mga bata. Isa sa mga yon ang sumagot sa dalaga. Hindi po kayo dapat nandito, ate. Sandaling nilingon ni Alea sa Alexander. Tumango naman ang binata. Bakit naman? Bawal ba ang mga dayo rito? Delikado po kayo rito, ate. Delikado? Bakit? Magsasalita pa sana si Alea nang mapansin nilang may mga tao nang dumarating. Merong matandang lalaki roon ang lumapit sa kanila. Kalmado ang tingin nitong kinausap sila. Ay, sino po kayo? Ano pong kailangan ninyo? Magandang hapon po. Ako po si Alea. Siya naman po si Alexander. Pinadala po kami ni Don Alfonso para magbigay ng tulong sa inyo. Don Alfonso? Opo. Kilala niyo po ba ang papa ko? Napansin na lamang nila na masama ang tingin sa kanila ng ibang tao. Nanlilisik ang mga mata nitong para bang may balak manakit. Iha, kilala mo ba ang iyong ama? Oo naman po, syempre. Ibig sabihin, alam mong pinapatay niya ang pinuno namin. Napatigil ang dalaga. Nagulat siya sa narinig. Maging si Alexander din namula ang muka dahil sa kaba.
Sa susunod na araw na lang po kami magsasagawa ng pagtulong. Tara na, Alaya. Sandali, Ano ba, Alaya? Tara na. pakiulit nga po ng sinabi ninyo. Pinapatay ni Don Alfonso ang pinuno namin. Hindi kami pumayag na isuko ang lupaing ito para sa kanya. Mas halimaw pa sa amin ang iyong ama. Kaso, nagkamali siya ng kinalaban ng papa mo. Ibang angka ng binangga niya. Dahil sa ginawa niya, mapipilitan kaming bumalik sa dating kami. Pakisabi kay Don Alfonso, pagbabayaran niya ang ginawa niya sa mga kasamahan namin at sa aming ninuno. Hindi na hinintay pa ni Alexander na may mangyaring masama. Hinila niya ng sapilitan ang babae pabalik ng sasakyan. Aalis na tayo. Agad na pinaandar ng driver ang van paalis. Hindi naman napigilan ni Alaya ang nag-aalab niyang damdamin. Umamin ka nga sa akin. Alam mo ba kung ano yung sinabi ng matanda? Alam mo ba ang ginawang pagpatay ni Papa sa sinasabi niyang pinuno nila? Tahimik lang si Alexander na nagdadalawang isip kung sasagot o hindi. Sumagot ka! Totoo bang may pinapatay si Papa? Bakit hindi ka makasagot? Ano? Kanya ka na lang? Papit ka na lang ni Papa? Wala ka bang sariling utak at prinsipyo sa buhay? Kaya kahit maruming gawain, kinukonsenti mo? Oo, totoo yun. Nanlambot ang dalaga at napasandal na lamang. Bakit? Bakit ginawa ni Papa yun? Gusto niyang angkinin ang lupain ng baryo ng Sebastian. Gusto niyang gawing malawak na babuyan ang baryo na yun. Pero hindi pumayag kagabi ang nakausap namin. Akala ko ayos lang kay Don Alfonso kasi nakangiti pa siya. Hinatid pa yung pinuno na sinasabi ng matanda. Hindi ko alam, pinapatay niya pala kagabi. Wala akong nagawa. Nanginig ang tinig ng binata habang nagsasalita. Halata sa boses nito ang inis. Alay, hindi ko alam kung bakit bumabalik na naman ang papa mo sa dating siya. Nagiging sakim na naman siya sa yaman. Bagay yung sinasabi ko, meron din siyang pinapatay na 5 lalaki. Nilibing namin sa gubat. Mga nakaalitan sa negosyo. Basta, lahat may ayaw sa gusto niya. Nililigpit niya. Tumulo na lamang ang luha ng dalaga sa kanyang mga narinig. Hindi niya inakalang ganun na pala ang Don sa kanya. Alay, makinig ka sa akin. Huwag mong tatangkain kontrahin ng papa mo. Wala rin mangyayari. Baka mapasama ka lang. Pero masama ang ginagawa niya. Mas mapapasama ka lang. Ako nga hindi niya pinakinggan. Ikaw pa kaya na babae ka lang. Makinig ka. Para din ito sa kaligtasan mo. Hindi na natin kilala si Don Alfonso. Nilalamon na siya ng kayamanan. Anong gagawin ko ngayon? Naiyak na lamang si Alaya. Hindi nito matanggap na ang iniidulong ama tuluyan nang nagbago. Manahimik ka na lang. Ako nang bahala gumawa ng paraan para maayos ang lahat. Niyakap na lamang ni Alexander si Alaya. Nang makabalik na sila sa mansyon, kalmado na rin ang dalaga. Naruroon ang kanyang ama, kaya naman nagpanggap siya na parang wala lang nangyari. Mukhang napaaga yata kayo. Kumusta ang lakad niyo sa Barrio Sebastian? Nagkatinginan sina Alea at Alexander. Nakaisip kaagad ng dahilan si Alea, kaya naman siya na lang ang sumagot. Papa, hindi kami tumuloy. Napaayos ng pagkakaupo sa sopa ang Don. Sandaling nilapag ang kape sa mainit na lamesa. Bakit hindi kayo tumuloy? May problema ba? Ano po kasi, magulo. Nagkakagulo sila nang dumating kami. May away. Natakot ako na baka madami kami. Kaya hindi na kami pumasok. Napailing na lamang ang Don. Kitang-kita ang pagkadismaya nito sa mukha. Tama lang yun. Para maubos silang lahat noon. Sige po. Aakit na muna ako at magpapahinga.
Iniwan ni Alea si Alexander at Don Alfonso sa sala. Pag-akyat niya ng hagdanan, nakasalubong niya si Fernando. Nagtataka naman ang dalaga. Mabuti na lang ay nagsalita na agad si Fernando bago pa siya magtanong. May pinayos lang pong ilaw sa isang kwarto, ma'am. Huminga ng malalim si Alea. May ginagawa o gagawin ka pa ba? Naku ma'am, wala na po, ma'am. Bakit po? Dalhin mo ko ng kape sa balkonahe sa ikatlong palapag. Kwentuhan mo ko ng tungkol sa mga aswang. Tumango na lamang ang binata. Dali-dali itong nagtimpla ng kape. Nahihiya pa itong sinamahan si Alea. Nakaupo si Alea habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Nakatayo naman sa Fernando sa gilid. Anong karanasan mo sa aswang? Bumelo muna ang binata dahil medyo nahihiya ito. Ma'am, nitong nakaraang buwan lang po, may pinuntahan kaming baryo. Nagbebenta po kasi kami ng karne ng lolo ko. Ipinabebenta sa amin yun ng mayaman naming kamag-anak. Yung napuntahan po naming baryo po, ano po kasi, may aswang ho eh. Paano mo naman nasabi na aswang yon? Ma'am, gabi na po kasi noon eh. Tapos biglang may humarang sa amin. Isang lalaki ho. Akala namin bibili siya ng karne. Pero pagkakita namin sa mukha niya, para siyang inaagnas na buhay. Naglalaway din po siya eh. Tapos labas po yung matutulis ng ngipin. Bigla pong inagaw niya sa lolo ko yung balde na may karne. Kinagat niya po ang lolo ko sa braso. Kaya naagaw niya. Noong una ho, hindi namin alam kung anong nilalang siya. Tumakbo kasi kaagad siya eh. 2 araw lang po ang nakalipas. Nilalagnat na ho ang lolo ko. Biglang namaga yung kagat sa kanya. Pinaalbularyo ko siya. Ang sabi ng albularyo aswang daw ang kumagat sa kanya. Nabubulok na kasi yung braso niya. Tapos kumalat. Mula noon kung ano-anong sakit nang meron ng lolo ko. Kaya napilitan akong iwan siya sa tiyahin ko para magtrabaho. Gusto ko po kasi siyang mapagamot sa bayan Ganyan palang nangyayari sa kagat ng aswang? Kumusta naman ang lolo mo ngayon? Kahit po paano maganda naman po yung progreso. Pero syempre, kailangan niyo po madala sa ospital. Nang sa ganun magamot po yung sugat sa braso niya. Pero alam niyo po ma'am, ang sabi po ng lolo ko, marami po talagang aswang sa probinsya natin. Kahit ngayon po, yung iba nga po nananahimik lang daw Base kay lolo, may isang baryo daw po talaga ng aswang dito sa probinsya. Hindi mo mahalatang aswang sila kasi raw, mailap sila sa mga tao. Kumbaga, ayaw nilang makihalubilo. Noong mga oras na yon, may kakaibang kabang na buhay sa sistema ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit sa palagay niya, totoo ang mga sinasabi ng binata. Baryo ng mga aswang? Alam ng lolo mo kung saan ang baryong yon? Opo ma'am, ang kaso po ayaw niyo sabihin sa akin. Delikado raw po kasi doon. Lahat daw po ng mga taong napapadpad doon hindi na po nakakalabas. Dahil po sa naranasan namin naniwala po akong may aswang nga. Kaya nga po lagi ako may dalang bawang. Gusto kong makausap ang lolo mo. Po? Gusto kong malaman kung saan ang baryo ng mga aswang. Mawalang galang na po pero parte po ba yan ng pangarap niyong maging direktor? Hindi. May gusto lang akong makumpirma. Sumapit ang gabing malakas ang ulan. Nakita ni Alea ang umalis na naman ang kanyang ama kasama si Alexander. Habang abala ang lahat, hinila niya ang binatang si Fernando papasok ng itim nilang kotse. Ma'am, sigurado po ba kayo sa gagawin natin? Baka po magalit ang Don. Magagalit kung sasabihin mo. Agad na in-start ni Alea ang sasakyan. Pinagbuksan din naman siya ng gwardiya sa labas. Desperada ang babae ng mga oras na yun. Nais niyang malaman kung ang nasa isip niya ba ay tutugma sa sasabihin ng lolo ni Fernando.
Bahagyang tumila ang ulan nang makarating sila sa tirahan ng binatang si Fernando. Walang pakundangan ang babaeng sumilong sa harapan ng pintuan. Ma'am, pasensya na po kung hindi maayos po ang bahay namin. Ang mahalaga sa akin, makausap ko ang lolo mo. Kinatok ni Fernando ang pintuan. Pinagbuksan sila ng tiyahin ng binata na si Aling Ofelia. Nagulat pa nga ang ali dahil may magandang kasama si Fernando. Nilapitan agad ng dalawa ang matanda na nakahiga sa mahabang papag. Kita agad ni Alea na nababalot ng benda ang braso nito. Magandang gabi po sa inyo, Lolo. Ako po si Alea. Anak po ako ni Don Alfonso. Pasensya na po kung nakakaabala. Pero may nais lang po akong itanong. Inalalaya ni Fernando ang kanyang lolo para makaupo at makasandal. Samantala, nagtataka naman ang matanda. Yun kasi ang unang pagkakataon na may dumalaw na mayamang tao sa kanilang tahanan. Ano ba ang itatanong mo? Gabing-gabi na'y napasugod pa kayo. Lo, aalis din po kami kaagad kapag sinagot mo na po siya. Aba, ay nagmamadali ka. Ano nga ba iyon? Nabanggit po kasi sa akin ni Fernando na may alam daw po kayo tungkol sa baryo ng mga aswang. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pangalan ng baryo na yon. Napako ang tingin ng matanda sa kanyang apo. Nahihiya namang tumingin si Fernando sa kanyang lolo. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng matanda na ipaalam yun sa iba, lalo na sa hindi nila kaano-ano. Lo, pasensya na po. Ang daldal ko kasi. Bumuntong hininga na lamang ang matanda. Umiling itong binalingan ng tingin ang dalaga. Iha, hindi ko alam kung anong motibo mo. Pero sa tingin ko, hindi mo dapat malaman. Mas maganda nang wala kang alam para ligtas ka sa kapahamakan. Kaya ako nga po inaalam dahil gusto kong makaiwas ang papa ko sa kapahamakan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Sabihin niyo na po. Matanong nga kita, may napuntahan ka na bang baryo na kahina-hinala? Yun bang parang ang werdo ng mga taong nakatira doon? Isang baryo lang ang pumasok sa utak ng babae. Yun ay walang iba kundi ang baryo Sebastian. Napansin niya kasi na hindi normal ang tingin ng mga naroon. Hindi rin mawala sa isipan niya ang sinabi ng matandang nakausap nila. Isang baryo lang po ang iniisip ko kanina pa. Ang baryo Sebastian. Seryosong tumingin sa kanya ang matanda at napatango na lamang. Hindi na ito sumagot, pero alam ng dalaga sa mga tingin ng lolo ni Fernando na ang baryo Sebastian nga ang nais ipaiwatig ng matanda. Kahit malamig at maulan ng mga sandaling yun, namawis ang noo ni Alea ng dahil sa kaba. Tila nanlambot siya sa kanyang napagtanto. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Namumutla si Alea. Hindi niya kayang isipin na ang ipinapatay ng kanyang ama ay leader pala ng mga aswang. Ang ibig sabihin lamang noon, ang buong baryo nga ng mga aswang ang makakalaban ng kanyang ama. Mas malala pa ito sa nakaalitan ng Don sa kanyang negosyo. Gaano po siya kadelikado? Ay sobrang delikado. Hindi sila takot mamatay. Handa silang pumatay para lang sa kanilang ipinaglalaban. Tandaan mo, Iha, hindi sila tao. Tumigil sa pagsasalita nang gumirot ang braso nito. Muli itong pinahiga ni Aling Ofelia at Fernando, habang si Alea naman noon ay malalim ang iniisip. Tumila na ang ulan at nagpaalam na si Alea sa matanda. Nakabalik silang dalawa ni Fernando sa mansyon. Hindi nila inabutan ang Don. Nabahala si Alea dahil kapag wala ang kanyang ama, naiisip niyang baka mapahamak ito.
lalo na't posibleng anumang oras gumanti ang mga aswang. Sagutin mo ang tawag ko, Alex. Halos lumubog ang keypad ng cellphone ng dalaga sa kadadayal ng cellphone. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang nasagot ang kanyang tawag. Ganun din ang kanyang ama. Pabalik-balik na naglakad si Alea sa harapan ng kanyang kama. Hindi siya mapakali. Umupo siya sa kama. Ikinalba ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang magkabilang pisngi. Kalma lang, Alea. Kalma lang. Magiging maayos din ang lahat. Uuwi sila ng ligtas. Okay? Kalma. Nagbasa-basa na lang si Alea ng libro habang naghihintay sa kanyang ama. Nasa kalahati na ang kanyang binabasa nang marinig niya ang tinig ng Don. Tumakbo pa siya pababa. Niyakap niya si Don Alfonso na ikinagulat naman ng ama. May lagnat ka ba? Ang lambing mo ngayon, iha. Pa, anong oras na? Bakit ngayon lang kayo umuwi? Nag-aalala ako. Kapag naging negosyante ka, maiintindihan mo rin ako. Di ba, Alexander? Tama si Don Alfonso, Alea. Tsaka, bakit ka ba nag-aalala? Sasagot na sana ang dalaga nang marinig nilang may kumalabog sa labas. Dumukot agad ng baril si Don Alfonso. Bigla na naman tuloy na alala ni Alea ang mga ginawang kasalanan ng kanyang ama. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng takot. Nag-iba ang tingin niya kay Don Alfonso kapag may hawak itong baril. Ako na po ang titingin. Tumango na lamang ang Don na natili lamang ang maglolo sa pintuan ng sala. Pinagmasdan lamang nila si Alexander na naglalakad palapit sa gate. Maya-maya lamang naalarma sila sa narinig nilang napamura sa Alexander. Naintriga ang mag-ama, kaya naman agad din silang lumapit doon. Ano bang meron? Panyemas! Sino may gawa niyan? Nakita nila ang kanilang gwardya na nakahandusay. Sumisirit ang dugo sa leeg. Ang masaklap pa roon, bukas ang tiyan ng gwardya. Halos masuka-suka si Alea nang makita nila iyon. Noong mga sandaling yun, napapraning na si Alea. Iniisip na lamang niya na maaring aswang ang may gawa noon. Maaring nagsisimula na ang ganti ng mga aswang sa kasalanan ng kanyang ama. Alexander! Tawagin mo ang lahat ng security! Magdeklara ng red alert! Baka pinasok tayo ng mga kalabang ko! Tulala at balisa lamang si Alea nang magdatingan ang mga pulis. Nakapalibot na rin ang mga tauhan ng kanyang ama sa buong mansyon. Habang kinakausap ng Don at ni Alexander ang mga pulis, napansin ni Aleang gising na gising pala si Fernando. Nakasilip ito sa bintana, nakikiosyoso sa labas. Sinitsitan niya ang binata. Pinalapit niya iyon sa kanya at tinanong. Bakit gising ka pa? Hindi ka dapat nandito. Magagalit si Papa kapag alam niyang may ibang nakakaalam ng nangyari. Halika nga rito. Dinala ni Alea ang binata patungo sa kanilang imbakan ng mga gamit. Ma'am, nakita ko po ang nangyari kanina. Sigurado ka ba? Ma'am, aswang po yung pumatay sa gwardya. Nakita ko po yung isang aswang gumabang palayo pagkatapos niyang lapain si Kuya Gwardya. Sigurado ka ba sa nakita mo? Sigurado po ako. Huminga ng malalim ang dalaga. Pilit niyang kinalma kahit nababalot na siya ng pangamba. Nang marinig ni Alea ang tinig ng ama sa sala, hindi na siya nagdalawang isip. Buo na ang kanyang loob na sabihin sa ama kung sino ang salarin. Kaya wala akong tiwala sa mga pulis na yan dahil ang babagal kumilos. O anong sasabihin nila sa akin ngayon? Nilapan ng mabangis na hayop? Tapos kapag tinanong mo kung anong hayop, wala namang masabi. Gumugulong na po ang investigasyon.
Baka po may ibang anggulo. Hintayin na lamang po natin ang update nila bukas. Aliyah, anong itinatayo-tayo mo dyan? May sasabihin ka ba? Bakit hindi ka pa natutulog? Papa, may nais lang akong sabihin. Tungkol po ito sa nangyari sa gwardya. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Pero susubukan ko na rin. Ano na naman yan? Sa lubong ang kilay ng Don, mainit ang ulo nito dahil sa ideyang kinakalaban na siya ng mga nakaalitan niya. Pa, nung pumunta kami sa Barrio Sebastian, nagsinungaling po ako. Ano? Hindi po totoong may nagkagulo kaya kami umalis. Umalis po ako kasi nababahala kami sa mga naroon. Galit na galit sila sa amin, lalo na po sa iyo. Napaayos ng upo ang Don at nakatingin ng diretso kay Alexander para bang nag-uusap ang dalawa gamit lamang ang isip. Pa, umamin po kayo sa akin. Pinapatay mo ba ang pinuno ng mga nakatira doon? Nanlaki ang mga mata ng Don. Hindi nito nagustuhan ang tahasan at direktang pagtatanong ni Alea. Maging si Alexander din ay nagulat. Hindi nito malaman kung pipigilan ba ang dalaga o hahayaan na lamang. Nahihibang ka na ba, Alea? Ano bang pinagsasasabi mo? Ang sabi sa akin ng matandang lalaki, pinapatay mo ang mga kasamahan nila at pinuno nila. Nagbanta sila, nagaganti sila sa iyo. At sinabi pa nilang nagkamali ka ng binangga dahil hindi sila basta-basta nilalang. Hindi napigilan ng Don ang kanyang sarili. Nasigawan niya ang kanyang anak. Anong karapatan mong kausapin ako sa ganitong paraan? Umamin kasi kayo! Pinapatay ko nga! Yun ay dahil masyado silang mapagmataas! Mali ang ginawa ninyo! Ganon sa larangan ng mayayaman! Wala kang alam doon! Naiintindihan mo? Dahil sa ginawa nyo, lahat tayo mapapahamak! Takot ka! Mga dukha lamang mga yon! Mayayaman tayo! Mayaman ako! Kaya kong pumatay ng kahit tulog ako! Hindi sila normal na tao lang, Papa! Ha? Ano? Ilang segundong natameme si Don Alfonso habang si Alea naman nagsimula na ring maiyak. Alea, tigilan mo na to. Hindi pinansin ni Alea ang binata. Nakatuon lamang ito sa kanyang ama. Mga aswang ang mga nakatira sa Barrio Sebastian, Papa! Mga aswang! Hindi sila pangkaraniwan! Sa inis ni Don Alfonso, nasampal nito ang dalaga. Sa lakas ng pagkakasampal ay napaupo sa sahig ang babae. Ang lakas ng loob mong tasan ako ng boses! Tapos magbabanggit ka sa akin ng isang bagay na hindi ka panipaniwala! Baliw ka ba? Hindi kita pinalaki para maging siraulo at walang modo! Anong pinagsasasabi mo mong aswang? Alexander! Anong sinasabi nitong anak ko? Don Alfonso, napapadalas na po kasi ang pagbabasa niya ng libro na tungkol sa aswang. Alex naman! Kaya pala nababaliw na naman siguro. Gusto mo yatang iparehab kita para magtino ka? Pa, maniwala kayo sa akin. Aswang ang mga taga-Barrio Sebastian. Ang pagkamatay ng gwardya natin ay hudyat na gaganti sila sa'yo. Nakikiusap ako. Pagbayaran mo ang kasalanan mo, alang-alang sa buhay nating lahat na nandito. Manahimik ka! Mamayang umaga, ipasusundo kita para madala ka sa rehab. O baka mas magandang sa mental hospital na. Hindi na normal yung nasa utak mo, Alea! Padabog na umalis ng sala si Don Alfonso. Naiyak na lamang si Alea habang nakaupo sa sahig. Nilapitan siya ni Alexander pero hinawi lamang ang kamay ng binata. Huwag mo akong hawakan. Ayoko sa mga taong walang sarili sa buhay. Alea naman, alam mo namang… Na ano? Na dapat sundin mo lang si Papa kasi ikaw ang magmamana ng lahat? Diyos ko, Alexander! Huwag kang pumayag na habang buhay kang ganyan. Hinahayaan mo lang na nakawin sa iyong sarili mong buhay.
Lumapit ka ba? Hindi naman na. Ewan ko sa'yo. Sino ba naman kasi ang matinong magsasabi na aswang pumatay sa gwardya? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka rin sa buhay mo. Basta ako, hindi ako nang kulang ng paalala. Kapag may nangyaring masama sa mga tao rito sa mansyon, tandaan mo, Alex, isa ka sa may kasalanan kasi wala kang ginawa. Hindi na nagsalita pa ang binata. Umalis na lamang ito habang napapailing. Ayaw na nitong makipagtalo kay Alea. Para kay Alexander, walang saysay ang makipag-usap pa sa sarado ang isip. Kinabukasan ng umaga, nahimasmasan si Alea. Kahit naiilang, kinausap pa rin niya ang kanyang ama para humingi ng paumanhin. Batid niyang naging bastos siya sa kanilang pag-uusap noong gabi. Kalmado na noon si Don Alfonso, kaya tinanggap na ng matanda ang kanyang sorry. Ayusin mong sarili mo, Alea. Kaunti na lang. Iisipin ko na baliw ka. Pasalamat ka't hindi ko tinawagan ng mga taga-mental hospital. Concern pa rin ako sa'yo. Ayaw ko nang makarinig pa ng mga aswang na yan sa pamamahay na ito. Naiintindihan mo ba? Tumango na lamang si Alea. Tumayo naman si Don Alfonso. Binitiwan ang hawak niyang kape. Sinagot nito ang tawag at lumabas ng sala. Kahit na humingi siya ng pasensya, naniniwala pa rin siya na aswang nga ang pumatay sa gwardya. Walang magbabago sa kanyang pananaw kahit na anong mangyari. Naging abala si Alea noong mga araw na yun. Tumulong naman siya sa mga gawaing bahay para kahit paano makalimot siya sa kanyang mga iniisip. Dakong 4:00 na ng hapon, magpapasama sana siya kay Fernando na lumabas sila ng mansyon para mamili ng ipapameryenda sa mga kasambahay. Medyo may kalayuan din kasi ang bilihan ng mga pagkain sa kanila, pero nilakad lamang nila dahil wala rin sa wisyo na magmaneho ang dalaga. Sa kanilang paglalakad, may mag-ina silang nakasalubong sa daan. Hindi pa man nagsasalita ang mga yun, ay malapad na ang ngiti ng mag-ina. Samantalang ang bata naman ay nakapamulagat lamang ang mga mata. Nilagpasan nila yun, ngunit nagsalita ang ale. Hindi ba ikaw ang anak ni Don Alfonso, iha? Napalingon si Alea at Fernando sa mag-ina. Opo. Bakit niyo po naitanong? Kapag ganito ang sitwasyon, hindi ka na dapat lumalabas ng mansyon. Sa sinabing iyon ng ale, nakatunog kaagad si Alea. Iba para sa kanya ang kahulugan ng mga ngiti ng kanilang kaharap. Simula pa lang yun, iha. May susunod pa. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na rin ngayon, iha. Kasi marami kami ngayong gumagala bago gumabi. Mawalang galang na ho. Nagkakamali po yata kayo ng kinakausap. Nagkatitigan sina Fernando at ng ale. Nabigla na lamang si Alea nang hawakan siya ng binata sa kamay at mabilis na inalis doon. Pagkarating nila sa tindahan, saka pa lamang nagsabi si Fernando sa kanya. Ma'am, pasensya na po kayo kung nahila ko kayo. Aswang po kasi yung mag-ina eh. Patag po ang ibabaw ng labi nila, ma'am. Kapag ganun po, aswang po yun. Nangyayari ng kinakatakutan ko. Takot na baka may mangyaring masama sa kanila, hindi sila nakabili ng merienda. Nakisabay sila sa nakaparadang truck dahil kilala naman si Alea sa kanilang lugar. Balisa at tulala naman ang dalaga habang nakaupo sa sofa. Sa nakalipas na mga sandali, makailang ulit na siyang tumingin sa orasan. Nababahala siya tuwing sasapit ang gabi. Idagdag pa ang ideyang maraming tao sa mansyon. Maya-maya pa'y may bisita ang kanyang ama. Para makapag-relax, minabuti muna ni Alea na pumunta sa kanilang garden. Meron pang papag doon, kaya nahiga muna siya. Sa harap ng hangin, hindi pala niya namamalayan, siya ay nakaidlip na.
Nagising lamang siya nang may bumagsak ng mga dahon sa kanyang muka. Hala, gabi na. Anong oras na? Natarantang bumangon ang dalaga. Napanatag lamang ang kanyang kalooban nang marinig ang mga tawanan sa kanilang dining area. Naruroon na kasi ang mga bisita ni Don Alfonso. Mabuti naman at nakauwi na si Papa. Aalis na sana si Alaya nang mamalaya niyang nasa likod niya pala si Fernando. Oh, Fernando. Galing ka rin ba sa garden? Ma'am, ang totoo po niyan kanina ko po kayo nahanap. Nababahala ang mukha ni Fernando. Hindi maipinta ang mukha nito na para bang natatakot. Bakit? May problema ka ba? Ma'am, pinakita po ako mga tao na kaya na hinala sa labas. Pabalik-balik po silang dumadaan. Palagay ko po bang aswang sila. Nagmamasid, ma'am. Baka po may mangyari hindi maganda. Narinig ko po yung isa sa kanila. Sabi 9:00 daw po sila papasok sa mansyon. Ano? 8:00 na ng mga sandaling yun. Halos kalahating oras na lang ay mag-9 na. Kailangan itong malaman ni Papa. Pero paano? Kainis! Para makasiguro ay sumilip muna si Alaya sa labas. Nakumpirma niya na may mga tao ngang parang nagmamasi doon. Yung mga bantay ng tauhan naman ni Don Alfonso ay mga nakainom na. Isa sa mga iyon ay may kaarawan, kung kaya't pinayagan ng Don na magsaya. Kuya, pwede bang mag-focus kayo sa pagbabantay? Mamaya niyang pasukin tayo dito eh. Ano po yan, mga aswang po? Nagtawanan ang mga tauhan ng Don. Doon pa lamang nalaman ni Alaya na wala siyang aasahan sa mga yun. Kaya naman, hinanap niya sa Alexander. Yun lamang ang natitira niyang pag-asa. Nakita niya si Alexander na nagyuyusi sa balkonahin nila. Magkasama nilang tinungo ang lalaki. Nagulat pa nga si Alexander nang biglang lumitaw si Fernando. Alex? Oh, nakatingin lamang ang lalaki sa malayo. Naiinis pa rin iyon sa dalaga. Kanina ka pa dito? Kararating lang. Bakit? Hindi mo ba napapansin yung mga yun? Ayun oh, yung mga taong yan na pabalik-balik sa tapat. Napapansin? Bakit? Sino ba mga yan? O baka mga nanghihingi ng limos? Mukha nga mga pulubi. Mga aswang ang mga yan. Bumuga ng hangin si Alexander dahil sa pagkadismaya. Ayan ka na naman eh. Wala kayong bang sasabihin? Seryoso ka ba? Pinuntan mo ko rito para lang dyan? Alex naman, alam mo may atraso si Papa sa mga taga-Barrio Sebastian. Alam mong maaari silang kumante. Idagdag mo pa ng mga aswang ang mga yun. Tama na! Hindi ako makikinig kung yan lang sasabihin mo. Kaligtasan nating lahat ang nakataya rito, Alexander! Napailing si Alexander. Aalis na sana ito nang si Fernando na ang nagsalita. Mawalang galang na po, sir. Pero tama po si ma'am. Kaya sinama mo pa rito para may gagatong sa sinasabi ni Alaya. Kung hindi po kayo maniniwala, sir, magsisisi po tayong lahat sa uli. Totoo po ang aswang, sir. Matagal na po silang nananahimik, kaya hindi sila natutuklasan. Pero nung gambalain ni Don Alfonso, doon po sila nagalit, sir. Aswang po ang mga taong yun. At mamayang 9:00 po, yun ang nakatakda nilang pag-atake. Bakit mo ko kinakausap? Boy ka lang dito! Sa ganitong sitwasyon, sir, mamamatay tayong lahat. Pantay-pantay na po tayo. Kung nais niyo pong manatiling nasa taas, pakinggan niyo po kami ni Ma'am Alaya. Bumaka sa mukha ni Alexander ang inis. Samantala, bigla namang naglabas ng bawang ang lalaking si Fernando at ipinakita sa kanila. Sir, ma'am, ito po ay isang buong bawang. Para po maniwala kayo, sir, ibabato ko po ito dun sa mga nakatambay na tao. Magpupulasan po sila kapag nalaman nilang bawang ito. Tahimik lamang si Alexander. Sandaling bumelo si Fernando. Binato niya ang bawang sa kinaroroonan ng mga 7 o wala yata. 5 bus lamang ang distansya ng mga yun, kaya umabot ang bato ni Fernando.
Mga ilang sandali lang, nakita ni Alexander at Alea gumagapang na parang gagamba ang nagkukumpulang mga tao. May ilan pang umakyat sa pusti ng ilaw. Anak ng pusa, ano yun? Naniniwala ba kayo, sir? Napalunok ng laway ang binata. Natahimik lamang ito dahil napahiya. Alex, ikaw lang ang alam kong pwedeng pakinggan ni Papa. Kakainis naman itong buhay na to. Saan ba kasi galing ang mga aswang na yan? Sa Barrio Sebastian po, sir. Manahimik ka. Hindi kita kinakausap. Pantay po tayong lahat ngayon, sir. Kung gusto niyo pong manatiling mataas sa akin, kausapin niyo po si Don Alfonso. Aba, Please. Hinawakan ni Alea ang kamay ng binata. Bumuntong hininga lamang iyon. Nang maging kalmado, umupo ito sa upuan at napasabunot sa ulo. Ang totoo niyan, kahit kailan hindi siya nakikinig sa akin. Pwede mong subukan. Paano? Kausap niya ang mga taga-politika sa baba. Mas lalong hindi siya makikinig sa akin yan. Alaya, ganito na lang. Magpapadagdag ako ng security mula sa bayan. Kapag na-approve nila yun, bababa sila rito. May magbabantay sa atin. Nyemas kasi mga security natin eh. Ngayon pa nag-inuman lahat, mga inutil. Sandali, kukontakin ko sila. Agad na dinukot ni Alexander ang kanyang dipindot na cellphone. Tinawagan niya ang security group na inarkila ni Don Alfonso kapag may malaking okasyon. Ha? Bakit naman hindi? Nag-request na nga ako na maayos sa inyo kasi pakiramdam namin hindi kami safe ngayon. Anong si Don Alfonso ang sinusunod ninyo? Baliw ba kayo? Wala kaming matinong security ngayon. Mga nakainom. Kailangan namin ng dagdag na tao. Teka. Bakit kailangan si Don Alfonso pa ang magsabi? Hoy! Sandali! Dismayadong inalis ni Alexander ang cellphone sa tenga. Muli itong naupo sa upuan, bumuga ng hangin. Hindi sila pumayag ng dagdag na tao. Kailangan si Don Alfonso pa ang kausap nila. Nakakainis. Anong gagawin natin ngayon? May naisip po akong paraan, sir. Napalingon sa binata si Alea at Alexander. Umalis na lang po tayo agad, sir, bago mag-alas 9. Baliw ka ba? Iiwan natin si Don Alfonso? Wala naman pong paraan para maniwala siya. Kung hintayin po natin sila mawala, mamamatay tayong lahat. Paunahin na po ang mga kasambahay. Huwag kang ang bida-bida. Sino ka ba't binamanduan mo kami rito? Wala po tayong oras, sir. May 15 minutos na lang po natitira. Kung wala tayong gagawin, walang mabubuhay sa atin. Eh ano naman kung aso ang mga yan? May mga baril kami. Tsaka kaunti lang. Napatigil sa pagsasalita si Alexander nang muli nilang tanawin ang mga nakatambay na tao sa kanto. Mas dumami pa sila kumpara noong una. Bukod ba sa padaan-daan sa gate. Sir, marami po sila. Isang baryo po. Tama si Fernando. Hindi natin sila kakayanin. Masyado silang marami. Sir, marami po sila. Kakayanin mong iwanan si Don Alfonso? May mas karapat dapat pang mabuhay sa mundong ito. Yun ay yung mga taong may malinis na kalooban. At ang mga kasambahay natin yun, Alex. Sasamahan mo ba kami? Kailangan ka namin. Oo na. Iandaan niyo sa Aling Dina. Ipaparada ko ang sasakyan sa likod ng mansyon. Doon tayo dadaan. Sa sobrang saya ay napayakap na lamang si Alea sa binata. Samantala, palihim na tinipon ni Alea at Fernando ang mga kasambahay. Nagtataka ang mga iyon kung bakit sila pinaimpake ng dalaga. Hanggang sa di nakatiis si Alea, sinabi niya na ang totoo. May mga aswang na atake ngayong gabi. Gaganti sila kay Papa. Hindi nakapagsilita ang mga kasambahay. Pati si Aling Dina ay di na rin makapaniwala. Habang abala ang karamihan sa dining room, palihim na inaalalayan ni Alea at Fernando ang mga kasambahay patungo sa likuran. Pagdating nila roon, naabutan nila si Alexander na hindi pa rin binubuksan ang gate. Nakatayo lang iyon sa gilid ng sasakyan na may hawak ng baril. Mukhang hindi tayo makakalabas. Nakaharang sila sa daraanan natin.
Dumistansya ang lalaki sa tapat mismo ng gate. Merong mga taong nag-aabang. Lahat ng yun ay pangiti-ngiti pa sa kanila. Alexander, ay totoo bang sinasabi ni Alea na may mga aswang daw? Naidina, ayun na nga po. Nasa labas ng gate ang mga aswang. Papasok yan dito pagsapit ng alas 9. Ay, paano na ito? Balik sa loob! Balik! Bilis! Nagulat na lamang sila na may aswang nang lumundag papasok ng gate. Tinulak ni Alexander ang mga kasambahay papasok ng pinto. Sinamahan naman niya si Fernando habang si Elea naman inaalalayan si Aling Dina. Ma'am, sige na po, mauna na kayo. Nagpaputok sa Alexander ng baril. Tinamaan niya ang isang aswang sa ulo nito, kaya agad itong bumulagta. Pambihira! May 5 minuto pa bago mag-alas 9 ah! Dahil sa ginawang pagpapaputok ni Alexander, naalarma rin ang ibang mga aswang. Doon na nagsimula ang paglusob ng mga aswang. Sumunod kayong lahat sa akin! Pagmadali kayo! Inipon ni Elea ang mga kasambahay sa storage room. Aling Dina, wag na wag po kayong lalabas hanggat hindi pa po kami bumabalik. At saan ka naman pupuntang bata ka? Ay Diyos ko, ano bang nangyayari? Pupuntahan ko po si Papa. Sige na ho. Nakasalubong ni Elea ang 2 lalaki at sabay-sabay silang nagtungo sa sala. Naabutan nila si Don Alfonso at ilang politikong nakatayo na rin, nagtataka at naguguluhan sa nangyari. Alea, ano bang nangyayari? Alexander, bakit may hawak ang baril? Alam mo bang may mga bisita ako? Bakit nagpaputok ka ng... Papa, nandito na ang mga aswang. aswang? Nababaliw ka na naman ba? Don Alfonso, sino ang mga nasa bakuran ninyo? Naku, ano ba mga tao yan? Bakit nila kinakain ang mga bantay sa labas? Tiningnan nila sa bakuran ang mga security. Lahat ng yun ay nilalapan na ng mga aswang. Namatay na lamang ang mga yun habang natutulog. Don Alfonso, hindi tayo naniniwala kay Alea. Pero totoo ang aswang. Nandito sila para gantihan ka sa pagpatay mo sa pinuno nila. Nandito ang buong baryo ng mga aswang. Pati ba naman ikaw? Nababaliw ka na rin? Papa, wala na tayong panahon para magtalo-talo. Buksan mo ng basement. Doon tayo magiging ligtas. Ayaw pa sanang maniwala ni Don Alfonso. Pero nang makita niya ang aswang na gumagapang na pababa ng hagdan, dito na siya kinabahan. Yung second floor, doon sila dumaan. Bago pa makalapit ang aswang na yun, binaril na yun ni Alexander sa ulo. Don Alfonso, sige na, buksan nyo na ang basement. Mas magiging ligtas tayo doon. Bisit! Nagmamadali silang tumungo sa kinaroroonan ng basement, habang si Alexander at Fernando naman ay nasa likuran nila. Doong mga punto na yun, nilalagnat na si Elea dahil sa sobrang kaba at takot. Nakapalibot na kasi sa kanila ang mga aswang. Pabuti na lang ay matibay ang mga salamin ng mansyon, kaya ang tanging nadadaanan ng mga aswang ay ang ikalawang palapag. Makalipas ang ilang minuto, narating na rin nila ang pinto ng basement. Nakatago ito sa ilalim ng itim na carpet sa isang silid. Nagmamadaling binuksan ni Don Alfonso ang pinto. Nang mabuksan iyon, meron itong pinindot sa gilid. Agad din namang lumiwanag sa baba. Mga kaibigan, magsibaba kayo! Pinaunang makababa ni Don Alfonso ang mga kaibigan niyang politiko. Nang sumunod na ito, ay napansin ng Don na parang ayaw sumunod ng kanyang anak na si Elea, pati na rin si Alexander at ang boy na si Fernando. Ano bang tinatanga-tanga nyo dyan? Bumaba na kayo! Papa, sila Aling Dina at ang ilang kasambahay. Nasa storage room pa sila. Babalikan po namin sila. Baliw ka talagang bata ka! Alam mo nang may aswang sa sala! Babalik pa kayo! Nag-iisip ka ba? Paano po sila? At sino ka naman? Don Alfonso, kailangan din nila maligtas. Huwag niyo po munang isara ang pinto. At isa ka pa! Magmamatigas ka rin! Gusto mo bang mamatay para lang iligtas ang mga kasambay na yon?
Mga latak lamang sila. Kaya huwag kang magbubuwis ng buhay sa mga mabababang uri. Tara na rito, Alexander, Alea! At ikaw na dukha ka, mamatay ka dyan! Napayuko na lamang si Fernando. Hindi ako bababa dyan hanggat hindi ko kasama si Aling Dina. Eh ang tanga mo rin kasi. Bakit kasi nilagay mo sila sa storage room? Kung dito sila dumiretso, di tapos na. Babalikan namin si Aling Dina. Huwag niyong isasara ang pinto. Kung hindi ko isara ang pinto, baka mapasok kami rito ng mga aswang. Kung ayaw niyong babuhay, bahala kayong babatay. Magpakabayani kayo para sa mga basura na yan. Buisit! Nagulat si Alea na biglang isara ng kanyang ama ang pinto. Sinubukan nilang buksan uli, ngunit nakakandado na yata sa loob. Don Alfonso, buksan niyo ito! Nandito na ang anak mo! Wala akong pakialam sa inyo! Mamatay kayo kung gusto niyo! Naiyak na lamang si Alea sa pagkakataong yun. Hindi niya inakala na magagawa siyang talikuran ng kanyang ama sa oras ng peligro na kinaharap nila. Nakakainis. Napakamakasarili talaga ni Don Alfonso. Pero wala tayong magagawa. Sumunod kayo sa akin. May pinundan silang isa pang silid na kung saan may mga baril na nakatago roon. Binigyan ni Alexander ang dalawa ng baril kahit wala namang kaalam-alam si Alea at Fernando sa paggamit noon. Kailangan nyo rin humawak niyan. Basta patamaan nyo lang. Kailangan nyong lakasan ng loob nyo. Tara na, balikan natin si Aling Dina. Hawak-hawak ni Alea ang 45 baril habang si Fernando naman ay mataas na kalibre. Nauna nang naglakad sa kanila si Alexander. Marahan nilang binuksan ang pinto, sumilip sa sala. Pagtingala ni Alexander sa hagdan, naruroon ang 4 na aswang. Bilis! Pinaputokan ni Alexander ang mga nasa hagdan. Nagpaputok na rin si Fernando at Alea kahit hindi gaanong tumatama. Napatumba naman ang mga aswang na yun pero marami pang nasa labas kaya hindi sila naging kampante. Papunta na sana sila sa storage room pero biglang may lumitaw na aswang na nagmula sa kabilang hallway. Nadakma ng aswang sa Alexander. Nasugatan ang binata sa braso pero buti na lang kaagad na nahila ni Fernando pabalik sa kanila. Sobrang nakakapangilabot ang itsura ng aswang na yun. Punong-puno ng dugo ang bibig nito na parabang katatapos lamang lumapa. Walang pag-alinlangang niratrat na Alexander ang aswang. Bumagsak kaagad iyon at sumabog ang bungo. Ayos ka lang ba, Alex? Ayos lang ako. Nang marinig nilang maraming aswang sa ikalawang palapag, mabilis nilang tinungo ang storage room. Kinatok nila at pinagbuksan din naman sila ni Aling Dina. Binarahan nila ng kung anong gamit ang pinto para hindi maitulak ng mga aswang. Alex, kaya ba nating sirain ang salamin na yan? Tinuro ng dalaga ang salamin ng bintana. Medyo matibay yan, pero susubukan natin. Basagin natin. Diyan tayo dadaan. Ang tagos ng bintanang yan ay sa gilid. Sa kabilang parte na ito ng mansyon. Kumuha ng matigas na bagay ang dalawang lalaki. Makailang ulit nilang pinagpapalo ang bintana. Unti-unti namang yung nagkalamat. Pero mga ilang sandali lang, nararamdaman na nilang may tumutulak na sa pinto. Rinig na rinig nila ang umaangil na mga aswang. Matagal pa ba yan? Eto na! Nang tuluyan nilang mabasag ang salamin ng bintana, isa-isa nilang iniakyat ang mga kasambahay. Alex, talian mo na! Halika na! Ngumiti lang si Alexander. Mauna na kayo. Baliw ka ba? Magpapaiwan ka rito? Mabubuksan nila ang pinto kung walang haharang sa kanila. Kahit makalis tayo, masusundan nila tayo. Ako nang bahala. Baliw ka! Sumama ka na! Ano ka ba, Alea? Hanggang ngayon di ka pa rin nakikinig sa akin. Dalian mo na. Umakyat ka na. Alex naman kasi! Sinenyasan ni Alexander si Fernando na alalayan si Alea palabas ng bintana. Pre,
Salamat sa pangako mo. Magkikita ulit tayo, Sir Alexander. Kapag hindi na ako nakabalik, ikaw na bahala kay Alea. Masaya kong gagawin to. Sana makaligtas kayo. Mas magiging masaya ako kapag nalaman kong hindi ka nasaktan. Siya nga pala, ito ang susi ng sasakyan. Nang makapasok na ang kamay ng mga aswang sa siwang ng pinto, tuluyan ng tinulak ni Alexander si Fernando at Alea palabas ng bintana. Nang paalis na sila, narinig na lamang ni Alea ang magkasunod na putok ng baril sa silid na iyon. Lalong bumuhos ang kanyang luha habang palihim silang tumatakbo paalis. Sa kabutihang palad, naabutan nila ang sasakyan sa likuran ng mansyon. Wala na ang mga aswang sa parteng yon, kaya naman dali-dali silang pumasok doon. Dahil si Alea ang marunong magmaneho sa kanila, binigay ni Fernando ang susi sa dalaga. Humikbi iyon nang paganahin ang makina. Huwag na po kayong umiyak. Ligtas na po tayo. Pinaharurot ni Alea ang sasakyan. Nadaanan pa nila ang mansyon. Nakita nila ang mga nakahandusay na katawan sa labas. Naruroon din ang ilang aswang sa bubong. Himalang walang humabol sa kanila. Mabilis silang nakalayo at nakaalis sa kanilang lugar. Pumunta sila sa isang bahay ni Don Alfonso na kasalukuyang ginagawa pa lamang. Pansamantala silang tumuloy doon. Hindi maiwasan ni Alea ang mapahagulhol. Hindi niya matanggap dahil sa mga aswang. Magsasakripisyo ang kanyang matalik na kaibigan. Ligtas na po tayo. Tumango-tango lamang si Alea at nagpunas ng luha. Aling Dina, magpahinga na po kayo. Bukas ire-report natin sa mga pulis ang nangyari. Maraming salamat sa iyo, Iha. Hindi nakatulog si Alea ng gabing yun. Nagdasal lamang siya na sana nakaligtas si Alexander. Kinaumagahan, naglakas loob ang dalagang tumungo sa mga pulis. Kasama na nila Fernando ang mga pulis pabalik ng mansyon. Masuka-suka ang kapulisan nang makita ang brutal na sinapit ng mga katuwang bumungad sa mansyon. Hindi pinapasok sina Alea at Fernando. Makalipas lang ang ilang minuto, natagpuan ang bangkay ni Don Fernando. Nawasak pala ng mga aswang ang pinto ng basement, kaya lahat silang naroon ay namatay. Nanlaki ang mga mata ni Alea nang makita sa Alexander na buhay. Marami itong sugat sa katawan, kaya hindi na makatayo. Nang isakay na siya sa ambulansya, kaagad na lumapit ang dalaga. Alex, salamat naman at buhay ka. Salamat sa bawang na nakuha ko sa kusina. Kumindat pa ito kay Alea. Sobrang saya ng dalaga na buhay ang kanyang kaibigan. Wala siyang pakialam sa tatay niyang gahaman. Wala man na siyang naramdamang lungkot para sa ama. Makalipas ang ilang araw, lumabas sa pahayagan ang nangyari. Pero hindi sinabi roon na aswang ang pumatay sa mga nasa mansyon. Sa halip, pinalabas na lamang nilang away sa negosyo ang nangyari. Hindi na iyon inintindi pa ni Alea. Para sa kanya, mas maganda na rin iyon para hindi na rin sila guluhin ng mga aswang. Ang mga aswang ay patuloy pa rin nananatili sa Barrio Sebastian. Alex, kapag magaling ka na dyan, sa Maynila na tayo magpapatuloy. Kasama natin sila Fernando at Aling Dina. Sila at ang mga kasambahay. Bubuo tayo ng pamilya? Pinagsasasabi mo. Nagtawa na naman ang mga kasambahay. Sa inis ni Alea, nakurot nito ang sugat ng lalaki. Nabalot ng tawanan ang silid ng ospital. Ang perpektong senaryo na yun ay ang simula ng kanilang panibagong buhay. Buhay na malayo sa kasakiman, higit sa lahat, buhay na malayo sa panganib na dulot ng mga aswang. Wakas.